Guys, for today's video, meron kasi ako nakitang home credit cash loan offer. Gusto ko sanang pag-usapan natin to and at the same time, i-compare itong offer na to with other cash loan offer with the likes of Atomic Cash. Gusto kong makita kung ano ba yung strength nitong home credit versus kay Atomic Cash or ano naman yung disadvantage kung kay home credit ka magka-cash loan versus dito kay Atomic Cash. So, yan ang pag-usapan natin today. So, samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so brief background na muna. So syempre, bago ka magkaroon ng cash loan offer with home credit is kailangan mo muna mag-build ng credit history with home credit. Anong ibig sabihin dito? Well, magsisimula ang inyong journey sa mga loan products ni home credit through the use of product loan. Yung product loan, yun yung mga nakikita natin sa mga mall na mga home credit agents na doon kayo mag-a-apply sa kanila kung maglo-loan kayo ng cellphone, gadget, laptop, etc. etc. So, yun yung first step towards availing different home credit products. Yung mga home credit products na available, yung cash loan, yung home credit kwarta, ano pa ba? Yung home credit na credit card. So, marami din naman, pero yun nga lang, before kayo magkaroon yan, kailangan nyo munang mangutang ng product loan. Ngayon, after mo makapag-build ng credit history with home credit, then mag-offer na sila sa'yo ng different loan service. And isa na nga dyan, kung sinuswerte ka, ay ma-offeran ka ng home credit cash loan. So ito, nakita ko tong offer na to sa Reddit. And yung naging usap-usapan dito is kung okay ba tong cash loan offer na to, okay ba yung interest, okay ba yung interest rate. Yung iba nagdi-disagree because sobrang laki, yung iba naman nag-agree because maliit naman ang interest. Malaking interest, maliit yung interest. Well, kasi sa iba, tumitingin sila dun sa total amount, which is totoo rin naman talaga. And yung iba naman, tumitingin sa percentage. So, tara, silipin na natin. Okay, so ito posted by Zilus Ideal. Yan. So, credit po sa kanya. Sabi niya, grabe, laki ng interest. May offer ako sa home credit, pero mukhang never kong kukunin. Napakalaking interest. Posting lang kasi baka merong nagbabalak kumuha. Kayo na mag-compute ng interest based sa low term at monthly payment. Dito, may offer sa kanyang 150,000 pesos. And yung loan term ay 42 months and 48 months. So sa 42 months, 6,918. And then sa 48 months, 6,525. So piliin natin yung 48 months para eksaktong 4 years to pay. 6,525 times 48 months, ang bibigay sa atin itong total na bayarin natin sa kay home credit ay 312,200. I-minus natin yung 150,000 na principal, nasa 163,200 or more than 100% yung bigay natin pabalik as interest. So, divide natin yan by 150,000. Lumalabas na 108 or 109% ang interest sa loob ng 4 years or 48 months. Ngayon, kung titingnan nyo, 163,200 tapos ang inutang mo 150, hindi ba ang taas-taas na yan? Well, totoo naman, mataas talaga yan. Mataas talaga yan. Pero kasi guys, isipin nyo, yung inutang nyo na 150,000 ay babayaran nyo ng 4 years. Ibig sabihin, natulog yung pera ni home credit sa atin ng 4 years. Kaya ganyan lumaki ang interest na babayaran natin. Since 108% or 109% naman siya sa loob ng 4 years, kunin natin yung monthly interest. So, i-divide natin yan by 48. Lumalabas na 2.26 or 2.27% lang po ang interest na binabayaran on a monthly basis. And kung kukumputin naman po natin to by annual, nasa 27.2%. So yeah, in terms of the amount, medyo malaki talaga siya and I agree. However, kailangan talaga natin i-factor in kung gaano katagal. Kung sinabi nila na 1 year to pay yan, talagang magrereklamo po ako sa sobrang taas niya. Pero may reason naman kung bakit naging 163,000 yung interest because nga, mas mahaba yung pagbabayad mo. Ngayon, i-compare natin to with Atome. So, kay Atome, katulad nito, wala naman akong offer na ganung kalaki. Pero makikita pa rin natin to in terms of interest. Currently, wala po akong available na good for 1 year. Pero kunin natin yung monthly muna, tsaka natin kunin sa annual. So, ito, loan amount ko dito ay 30,000, tapos 4743.36 times
9 months, lumalabas po na 42,690 sa loob ng 9 months. Minus po natin yung principal, that's 12,690 sa loob ng 9 months. Divide po natin to by the principal na 30,000, lumalabas sa 42.30% sa loob ng 9 months. I-divide po natin yan by 9, nasa 4.70% po per month ang interest po ni Atome. Kung kukunin natin yung per annum, i-multiply natin to by 12, ayan, nasa 56.40% po ang annual interest netong offer sa akin ni Atome. Thus, dito sa comparison natin between Home Credit and Atome, lumalabas po na mas okay ang deal ni Home Credit at 2.27%. And dito kay Atome naman, it's 4.70%. Thus, I can say na it is a better deal dito kay Home Credit. And another thing pa is that mas mahaba ang tenure na binibigay ni Home Credit versus kay Atome. Maliban na rin dito sa loan principal na nagbibigay ng mas mataas na pwede mong mahiram as a cash loan. However, if we compare naman Home Credit with other loans coming from the banks, definitely po na mas mababa po ang interest na ino-offer ng mga banks versus dito sa Home Credit. Sample na lang din po coming from Reddit dito sa Kaskasan Buddies. So, meron daw offer dito sa isang user na 230,000 with 1.97% na interest payable in 2 to 3 years. So kung titingnan po natin, itong 1.97%, ito po ay monthly interest. Kung compare po natin to offer na to with Home Credit, definitely po na mas better umutang talaga sa mga banks. Sa pagkakalam ko po yung Eastwest medyo mataas na rin po yung personal loan interest niyan. But merong mga bank with the likes of BDO, BPI, and Metrobank nagbibigay ng mas mababang monthly interest. So yung iba dyan nag-range ng 1.35, 1.5 na much better deal. However, kahit mas maganda ang deal ng mga bangko sa in terms of personal loan or cash loan, ganun din naman po kahirap ang pag-a-apply ng personal loan or cash loan sa mga banks. Marami pong requirement and then strict din po sa lahat ng bagay, sa employment, sa income, as in. Nasubukan ko na po kasi nangutang po ako before sa Citibank, nung meron pang Citibank savings. But yeah, ganun kahigpit yung mga requirements nila. Nagpo-provide pa ako ng post-dated check. Whereas, dito kay Home Credit, unsecured po ang loans. Meaning, wala ka pong checking ibabayad at magbabayad ka lang to their payment channels on your due date. Whereas, sa mga personal loan ng mga banks, secured po yan ng cheque. And ibig sabihin nito, pag tumalbog yung cheque, talagang hahabulin ka ng mga banks, di ba? Meron silang habol sa'yo kahit wala kang kinolateral na asset. In this case, yung tinaas ng interest ni Home Credit versus sa mga banks, justifiable naman because sa hirap nga ng pag-a-apply ng mga cash loan or personal loan sa mga bank. For our question of the day, kung titingnan po natin itong example natin, talagang malaki po ang 163,000 or more than 100% na interest. Sa tingin niyo, justifiable naman ba itong interest based on how long yung babayaran yung interest? Tanggap niyo po ba na the longer you pay, mas mataas talaga ang total interest in peso na babayaran nyo? O nalalakihan pa rin po talaga kayo? Ayan, let me know sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay Jairo Magos at Jairo Magos G4H. Sabi po niya, salamat sa review, Sir Pat. Pa-shoutout po kay Jairo Magos. Shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!